Hi Angels and Free Spirit, welcome to Reading by Lloyd Sarot. Ayan, so meron po ulit tayong tatlong deck na pwede nyo pagpilian. So option 1, 2, and 3. So yung question po natin is, ano yung mga prediction ngayon parating nitong 2026? So ano yung magiging prediction mo? So mamili ka dito sa tatlong to kung ano yung lumabas, so yun yung sa'yo. Okay, so general reading to. Hindi personal reading. Uulitin ko, general reading, hindi po personal reading. Kaya kung ano man yung lumabas dito, na hindi nyo gusto yung lumabas, yung lumabas sa reading, pasensyahan po tayo kasi general reading to. Kung gusto mong malaman yung totoong senaryo mo, magpa-reading ka. Yun lang po yun, okay? So, pwede ka naman magpa-reading, wala namang problema doon. So, bago po ang lahat, ayan, doon po sa mga gusto o nagtatanong sa akin kung paano magpa-personal reading, ito po yung so ito po yung account ko. Basta may blue check na makikita nyo dyan, yan po yung account ko. Ayan po yung original account ko, okay? So, akin yan. I-check nyo na lang po yung mga post ko, ano po yung mga nakalagay dyan, kung ano po yung mga nakapost. Yun po yun sa akin. So, i-check nyo pong maigi ha, kasi may nanggagaya po ng antag dito ng page. Kaya, i-check nyo na lang po maigi kung ako po ba talaga yon. So, kung meron po kayong katanungan or gusto nyo po magpa-reading or something, magpagawa ng ano, so i-message nyo lang po ako dito kasi sasagot naman po ako. Ayan, so, yun po, meron po tayong tatlong pagpipilian. So, bahala kayo kung anong gusto nyo piliin dyan. Basta yung tanong po is, ano yung prediction sa iyo nitong 2026, nitong susunod na taon? Ano yung mga prediction sa iyo nitong 2026? Ayan, so kung ready na kayo, start na po tayo. Okay, so group 1. Ano yung prediction sa'yo ngayon 2026? Ano yung mga parating sa'yo ngayon 2026? Okay, so ano yung parating sa'yo ngayong 2026? Prediction sa'yo ngayong susunod na taon. Ano yung magiging prediction sa'yo nitong susunod na taon? Group 1. Okay, so ulitin ko, hindi po ito personal reading o private reading. Ito po is general. Meaning, pag general, ibig sabihin halo-halong energy, hindi lang po ikaw, hindi lang po siya, hindi po kung sino man, lahat ng energy na pwedeng mahagip nito is yun po yun. Okay? So, wag niyo pong masyadong personalin kung hindi niyo po magustuhan yung mga maririnig niyo po dito. Unang-una, pakinggan niyo muna pong maigi bago po kayo mag-judge. Okay? Pakinggan niyo maigi yung reading bago nyo po ako i-judge na naman, okay? Kasi merong mga judgmental dito na nagmamagaling pa dun sa nagbabasa. Ayan, kala mo naman alam yung mga ano. So, ito po sa mga gustong magpa-personal reading sa ito po yung page ko. Diyan nyo po ako kontakin. Pwede nyo po ako message dyan at sasagot naman po ako dyan. Okay? So, yan po yung page ko. Ayan, so yung situation, sa nakikita ko dito, prediction sa'yo sa love life is okay. Financially is okay. So, may nababayba ko dito na some of you regarding sa mga partner ninyo na kung saan meron kayong mga anak dito is yung bubungad sa inyo nitong bagong taon, nitong susunod na taon is yung financial support ng partner ninyo. Regarding dun sa mga anak ninyo kung meron kayong mga anak. So, nakikita ko dito na stable yung
yung financial na support nitong person ninyo, okay? Kung mapa-feminine man o pa-masculine man, pagdating sa financial support is stable. Yun yung bubungad sa inyo nitong ngayong bagong taon. Next, sa challenges naman, some of you, may nababibe ako dito na sa yung alam mong stable ka na sa relationship ninyo, pero etong person ninyo nag-iisip ng negative sa inyo. Kumbaga, pinagdududahan kayo na meron kayong ginagawang hindi maganda. Like ng lalaki o like ng bababae, ganun. So, yun yung magiging challenges na darating sa inyo nitong 2026. Kumbaga, yung pagdududahan ka niya na, yun nga, na baka meron kang babae o meron kang lalaki. So, yun yung magiging challenges ninyo. At possible din na magkaroon ng third party sa relationship ninyo. Okay? So, yun yung reading dito sa challenges na lalabas. Na lumalabas dito nitong year 2026. Okay? So, sa advice na nakikita ko dito, some of you, yung confident ka, yung na-overconfident ka sa sarili mo na akala mo is kaya mong i-handle yung situation regarding sa yung family, yung as in pamilya mo lang, hindi yung family mo nung bata ka or nung pinanganak ka, hindi yon. I mean yung as in pamilya mo lang, kung meron kang anak, asawa, yun yung tinutukoy ko, okay? So, kung akala mo sa sarili mo na kaya mong i-handle yung sitwasyon ninyong dalawa ng person mo, sa nakikita ko, yun yung magiging problem mo, okay? So, wag ka daw maging confident masyado kasi or tiwala sa sarili mo na hindi ka kayang ipagpalit ang person mo kasi may nakikita ko dito na pwedeng mangyari na etong person mo na nasa long distance, no, yung sinasabi nito is nasa long distance. Yung person mo is possible na ma-in love ito sa iba at magkaroon din siya ng pamilya na iba. So, hindi ko nilalahat. So, some of you lang naman. Yun yung lumalabas na reading o sagot doon sa question natin o prediction nitong 2026 sa'yo. Sa outcome na nakikita ko dito, etong person mo, gaya nga ng sabi ko, meron siyang iniisip na negative. Some of you know, yung binanggit ko kanina, na sabi ko na iniisip niya na baka meron kang lalaki o meron kang babae. Meron kasi siyang nakita online na yun yung ikakapahamak mo. Okay? Kung masyado kang naka-public or your friend na naka-public at friends ka niya at meron siyang picture ninyo na pinost niya na nakita ng person mo accidentally na hindi naman sinasadya o hindi naman niya intention na talagang hagilapin yon o hanapin yon, bigla niya nakita. So, yun yung magiging problem mo nitong 2026. Kaya ang lumalabas kasi dito sa outcome na parang hindi mo kayang i-brainwash, hindi mo na kayang linisin yung pangalan mo sa kanya kasi nga nakita niya sa mata niya yung nakita niyang post, okay? Nakita niya yung post na ganito, na ganyan, na patunay na meron something, okay? Kaya kahit anong ipaliwanag mo sa kanya, hindi siya naniniwala o hindi siya nakikinig sa'yo. Yun yung nakikita ko sa kanya. Ngayon, ang reason kung bakit hindi siya gaanong nakikinig sa'yo, dahil nga itong person mo is parang gusto niya rin, dito? Gusto niyang yung parang parang ayaw niya rin na mawala yung ipon niya, yung pundar niya, yung pinaghirapan niya, parang ayaw niya rin na mawaldas, ayaw niyang mapunta sa wala, ayaw niyang waldasin mo kung saan-saan lang, okay? So, yun yung nakikita kong magiging problem mo nitong 2026. Pero kung some of you naman, regarding sa financially, support ng person ninyo is stable, pero possible din na mabago yon. Kasi nga, meron siyang nakita na something ikapapahamak mo ngayon kaya
reminder. Ingat sa mga post. Ayan. So, yun yung lumalabas dito sa group 1. Okay. Next is group 2. Okay, group 2. Ano yung paparating sa'yo? Ano yung paparating sa'yo ngayon 2026? Ano yung paparating sa'yo ngayong 2026? Okay, so yung prediction sa'yo nitong 2026 regarding sa dun sa mga responsibilidad mo, sa nakikita ko may hirapan ka. So some of you, hindi ko naman nila lahat, patuloy yung pagdadanasan mo na nahirap ba sa buhay mo. Mararamdaman mo talaga sa sarili mo na parang hindi ka makakilos, di ka makagalaw, na yung mga responsibilidad mo na dapat matapos mo, hindi mo pa matapos. Kumbaga nandoon ka pa rin. Hindi ka pa rin nakakaalis doon sa pagsubok na yon. Yung pagsubok na pinagdadaanan mo na mararamdaman mo yung hirap. Kasi wala akong nakikita dito na sumusuporta sa'yo, kundi ikaw lang talaga mag-isa. Okay? Kumbaga, ginagawa mo lahat ng trabaho mo o lahat ng obligasyon mo sa buhay mo na mag-isa ka lang, wala kang katuwang. So, nakikita ko dito na ikaw lang talaga, ikaw at ikaw lang. Kahit anong dasal mo, kahit anong pagdadasal na ginagawa mo, ramdam mo sa sarili mo na parang wala kang katuwang sa buhay. Pero kinakaya. Kumbaga sa kinakaya mo naman. At saka yung tumatakbo sa isip mo parang bahala na, ganun. Kumbaga nagtitiwala ka pa rin naman sa itaas, sa universe na kakayanin mo kahit mag-isa ka lang. So yun yung nababibe ko na etong paparating sa iyo na 2026. Okay? So magiging challenges regarding sa love life. Okay? So, hindi ka naman zero sa love life mo. Okay? So, kumbaga, pagdating sa love life, swerte ka. Yun. Pagdating sa love life, swerte ka. Kasi kung sino man yung partner mo ngayon is honest siya sa'yo, hindi nga lang loyal. Kumbaga honest, nagsasabi naman siya ng totoo sa'yo. Pero yung sa loyalty, hindi pure yung loyalty niya sa'yo. Okay? Pero honest. Nagsasabi naman siya ng totoo sa'yo. Kung ano yung mga sinasabi niya, totoo yun. Yun nga lang, pagdating sa loyalty, sabi ko nga, hindi mo masosolo yung loyalty niya. Advice na nakikita ko dito, so yung mga pinapangarap mo pa yung mga pinapangarap mo sa buhay, kumbaga ikaw lang magtataguyod mag-isa, na tutuparin mo yung pangarap mo na ikaw lang. Kumbaga warrior ka pagdating sa sarili mo. Kumbaga lahat ng pagsubok na pinagdadaanan mo, kumbaga lahat ng hirap mo is yung kapalit nun is maganda. Kumbaga kahit na walang tumutulong sa iyo na iba, walang tumutulong sa iyo sa mga pangarap mo, ikaw lang yung gumagawa sa mga pangarap mo, kinakaya mo naman. So nakikita ko naman dito na matutupad naman yung mga pangarap mo sa buhay. Yun nga lang, hindi agad-agad. Talagang paghihirapan mo siya. Talagang kailangan mong ikayod. Kailangan talagang paghirapan mo para maabot yun. Okay? So, yung outcome na nakikita ko dito, hindi ka lang sigurado sa hinaharap mo ngayon. Parang hindi mo na nakikita yung
yung future mo. Parang nahihirapan kang makita yung clarity sa isip mo na kakayanin ko ba 'to? Matutupad ba 'to? Magkakatotoo ba 'to? So, yung mga pumapasok sa isip mo na yun, lahat lahat yun is ano, nagiging yun yung problema mo. Kumbaga, ikaw mismo may doubt sa sarili mo na matutupad ba 'to? Kakayanin ko ba 'to? Mangyayari pa ba 'to? So, marami kang tanong na gano'n sa isip mo. So, yung nakikita ko dito regarding sa health mo, mentality, yun ang magiging problema mo. Dahil sa mga pinagdadaanan mong challenges ngayon, parang hindi mo kinakaya, pero pinipilit mong kayanin, yun nga lang ano ka pa rin, yung nada-down ka. Alam mo yun, parang nalulunod ka mismo sa ano, yung nalulunod ka mismo sa iniisip mong problema. Ganun yung nakikita ko dito. Okay, so yun yung mangyayari sa'yo nitong 2026. Okay, so ayun, parang lahat ng effort wala pa ako nakikita na improvement dun sa mga effort mo. Pero kung sa matutupad, yun nga lang talaga, kailangan mo pang paghirapan. Malayo pa yung tatahakin mo landas. Yun yung nakikita ko dito sa mga group 2. Okay, so next is group 3. Group 3. Ano ang magiging prediction mo ngayong 2026? Ano yung magiging prediction mo ngayong 2026? Anong magiging prediction sa'yo ngayong 2026 Group 3? Okay, sa Group 3, ano yung magiging prediction sa'yo ngayon 2026? Sa situation mo, sa nakikita ko dito, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kasi nakakaranas ka ng depression, nakakaranas ka ng anxiety, yung kumbaga hindi pa nangyayari, pinoproblema mo na. Masyado kang nag-iisip sa mga problema mo. Iniisip mo masyado, alam mo yung masyado kang seryoso sa buhay na iniisip mo yung problema mo. Yun yung nakikita ko sa'yo. Yun yung mangyayari sa'yo nitong 2026. Okay? So, lahat yan malalagpasan mo, basta magdasal ka lang daw. Okay? Dasal lang, yun lang yung talagang pagkakapitan mo na nakikita ko dito, kundi magdasal ka lang. Pero, yun nga, gaya ng sinabi ko, ilang beses ka man madapa, kasi yun yung lumalabas dito sa card mo, group 3, dito sa card nyo. Okay, so ilang beses ka man madapa, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ilang beses ka man daw madapa, babangon at babangon ka pa rin. Yun nga lang, ang hindi nyo kinakaya, yung umaatake yung anxiety at saka yung depression sa inyo. Kaya nadadown yung energy ninyo. Ngayon, lumalabas dito kasi sa challenges ninyo na meron kayong nagawang hindi maganda. Parang karma. Ganun ba? Yun yung lumalabas dito. Parang kinakarma kayo sa nangyayari ngayon sa inyo. Meron kayong mga ginawa before na hindi maganda, kaya apektado yung daloy ng yung daloy ng nasa dulo na dila ko, hindi ko masabi. Yung daloy nung yung daloy ng swerte na dapat ay para sa inyo na na parang nagba-back out, parang na umaatras, ganun. Yung nauudlot, hindi natutuloy, ganun. Na kumbaga sa sa pera,
pera na naging bato pa, ganun. Kasi nga, meron kayong mga nagawa na hindi maganda before. At doon sa mga intention nyo kasi, may something hindi maganda. Alam nyo yun? Yung intention ninyo na maganda sana, kaso may halong pangit na intention. Yung parang anong tawag doon? Yung para kayo nanlilin lang na para kayong nanggagamit na ng tao para makuha nyo lang yung sarili nyong kagustuhan. Okay, so meron akong nababibe dito na kinakarma yung mga taong ganon. Sa advice na nakikita ko dito, some of you, regarding ito sa parent tsaka anak, pwedeng tatay, yung anak niya, pwedeng yung nanay at tsaka yung anak niya. So, yung pinagdadaanan nyo ngayong susunod na taon, yung issue about sa inyong dalawa ng anak mo, kung lalaki ka man at may anak ka o babae ka man na may anak ka, so darating pa yung taon na nagpapatuloy yung issue ninyong dalawa. Okay, so nagkakaroon ng gap. Parang wala akong nakikita na makaka-move on kayo agad doon sa mga problem na yun. Parang nagpapatuloy pa rin yung issue ninyong dalawa. Kasi may something dito, may may mga kasi may mga tao din sa likod behind the scene na nambi-brainwash dito sa mga anak ninyo o dito sa magulang ninyo, ganun, may nambi-brainwash. Kaya yung issue ninyo hindi naaayos. Okay? So, outcome na nakikita ko dito, prediction nitong 2026, lahat ng pinaghirapan mo o yung pinaghirapan, may something, may kinalaman nito sa financial ng anak, ganun. Parang may ganun yung nababibe ko dito. Parang may kinalaman sa anak. Okay? So, hindi ko alam kung anong trabaho nitong mga anak ninyo. Hindi ko alam kung nasaan sila. Kasi, ang nakikita ko lang dito, etong anak ninyo, may pagdadaanan nito na hindi maganda. Okay? Kumbaga, merong tao na dito, yung parang gagamitin lang siya sa personal niyang intention, gaya nga ng sabi ko, materialistic na bagay. So, lahat ng yung parang yung pinundar nitong person na to, nitong anak ninyo, yung mga pinundar niya, masasayang. Yung mga pinaghirapan niya, masasayang. So, yun yung nakikita ko dito. May kinalaman ito doon sa yung ipon niya, pinaghirapan, parang yung kinikita niya napupunta dito sa person niya. Okay? May connection ito sa inyo. Bakit? Kasi some of you ito is anak ninyo, some of you is ito kapatid ninyo, some of you is pinsan ninyo ito or kamag-anak. Okay? So, yun yung nababibe ko dito na related sa inyo. Kung hindi man kayo yon, possible na yung anak ninyo o pinsan, pamangkin, mga something ganon. Kung ikaw yung nakakapanood at hindi ikaw yung nanay nito, so meaning, maaaring pinsan mo, kapatid, or kamag-anak mo. Basta something ganon. Na masasayang lahat ng pinaghirapan niya. Mauuwi sa wala yung mga bagay na inipon niya, pinundar niya, yung pinaghirapan niya, mauuwi sa wala. Kumbaga, nagpakanda, hirap-hirap siyang ipunin yon, tapos mauuwi lang pala sa wala. Bakit? Kasi, may nakikita ako dito na ginamit o nagamit or ginamit siya. Pinakinabangan lang siya. Ganon. Ginamit ang iba, pwedeng binigay niya o pwedeng kinuha sa kanya. Ganon yung nababibe ko dito. Okay, so merong something sneaky na nangyayari. Ganon. Kaya yung mga pinaghirapan niya, mauwi sa wala. Ganon. Kaya may nakikita ako dito na pagdadaan, kaya kayo magbe-breakdown.
pagdadaanan yung anxiety at saka yung yung depression kasi nga dahil doon sa yung nakikita ko dito na mawawala lahat ng pinaghirapan mo. Okay? Kaya ingat na lang, ayan. So, yun lang po, maraming salamat. Thank you and God bless.